14 iso iti panaka hayag po isay na trabaho. Kaya nakatangaal daw iso iti may kasangapulo ket duwa atawin po. Di ako Diyos iti madayday ang magsa. Kaya iti ulit iti sangapulo ket duwa atawin. Di ako Diyos sa anak kay nga binaybayan sa anak nga pinanawan ni ako. Iso iti nagbalin nga pigsa iti inandaw-andaw. Kaya agyaman ang kenwana ka ipakita na kanya iti purpose ko. Kas naibaga ni Pastor Jimmy, agyaman ang ta ipakita ni Apo Diyos iti purpose no apay nga imula na siya imetro ka. Kaya agyaman ang ka iti dahito yung aldaw iso iti may kaduwan na gundaway na usarenak ni Apo Diyos tapno ibingay iti sasaona. Nadakkel iti respeto ken appreciation ko kadagiti isu amin nga papastor kayo. Ta saan nga nalaka iti agbalin na pastor? Saan nga nalaka iti magisagana iti sermon kakabsa? Iti naparabas nga lawas last 2 weeks as lakayat kunsan nga i-message ni Pastor Jimmy. I-text ko ken ko nga Pastor Jimmy, baka mabalik pa ilang agpas ng kailang iti assignment ko. Dami, kasawan ti sumsumarap nga mensahe parang iti panunod ko. Kaya pinanunod ko kay baka mabalik ko nga katungtungin ni Papa. Isupay lang iti mang substitute kanya. Na magyaman iti Apo, kas naiadal kanya iti mentor ko na iti panangisagana iti sermon at iti mga iso iti prayer, preparation, and practice. Iti kamunaan amin, iso iti panagkarara. Kaya bayat iti panagdadalyasat ko, iti bigat, uray pa iti panagaw-awit ko, dumawtawatak iti tulong ni Apo Diyos. Na iso na iti mangted kanya, noin nga iti mensahe, kakayat na ibingay ko iti daytoy nga aldaw. At iti Friday, sa anak nga nakaumay, tapno maki-prayer meeting ko nga, saan ko na nga naabutan, na nalabaw kami meten nga nalpas, nalabaw ka nakaawit. Ngayon, iti may sa kadagiti tarigaga iti puso, nga maurnos ko nga, iti schedule ko, urnosan ni Apo, dagiti priorities ko nga. At iti mensahe, iti Diyos nga maibingay kada tayo amin kakabsa, masarakan ijay Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Daytoy ket popular kada tayo amin sa anen nga baro, nga mamati ang nga ni Apo Diyos, ikan na tayo iti barbaro nga mensahe. Dapat iti panagtakder yung amin kakabsa. Makipag-utrad kayo kanya, ito'y Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Kunana iti Ilocano, agtalek ka iti Apo, iti amin a puso. Di ka agtalek, iti pagarup mo kaammo. Laglamiken, ti Apo, iti amin nga aramin mo. Ket isuro ng tuken ka, tirune adalan. Agkararagtan. Ang amin sa dilami, na itaklan ken man nakabalin nga Diyos. Itultuloy mi iti mangitaydayaw ken ka, iti daytoy nga kanila. Si kalaeng iti maitantan o iti biyag. Bigbigin ni Apo, na daytoy nga biyag ket kukwa. Si pakukwa kami Apo, kumamang ken ka. Ket dawaten mi iti presensya iti nasantuan nga Espiritu. Nga agtimek babaen kadagiti sasaong nga maibingan. Patsyen mi nga dagiti sasaong adaan iti bileg nga mangbalbaliw kada kami. Mangpapigsa kada kami tapno maitultuloy mi iti agserbiken ka iti sa amin nga puso
balintay ti agsugaw kapsa. Iti sermon title tayo, tinaytoy nga daw, that trust the Master's plan. Baga tayo man amin, trust the Master's plan. Magtiwala sa plano ng Panginoon. At dalang iti kayo kung maibingay nga ababa nga istorya. At da iti duwa nga aggayem, uping kapay, ag-classmate da, ag-best friend da. Kaya paapandan ijay eskulaan. Habang magmagnada, kunana na ijay may isa na ubing, siguro ba mag-grade 1 with grade 3 da. Uy friend, habang magmagnata, siya kay kat, agkidumang kay lang na magna. Sika ti mangiturong kanya tamaduwa. Sika ti agbalin na driver. Sika ti agbalin na guide kanya tamaduwa. Kaya, nagnatamarot, kay malisa nagkidel. Hindi na, may payment ibang nagnatamaduwa. Pero, habang tumatagal, napansin nung nakapikit na parang iba na yung direksyon nila. Na parang palikunan yung direksyon nila, dalawa. Pero dahil may tiwala yung batang yun sa classmate niya, sa best friend niya, kapit-bisig pa rin siya sa kanyang kaibigan. Kapit-bisig pa rin siya habang nakapikit sa kanyang best friend. Inisip na lang niya baka malapit na kami sa paaralan. Baka nasa gate na kaming dalawa. Pero biglang pagmulat ng kanyang mata, paghakbang ng kanyang mga paa, nayapan ka matgay mo ni Jay kalungkungan na duwa. Titang pitsak di sana dan na duwa. Apay, gawin, uray matgayang day Jay kagwana, kat nakidam. Tuwada nga nakakidam nga magmagna. So nga imbes na makadanang da, ijay iskilaan, ijay dan putikan, iti napanan na saksakada. Ket ang moyo kadi kakabsak mo siya sino, dahil may isang ubing. May isang ubing ket siya kakabsak. Ket numalagлагit ko rito, makakatawa ako latan, kakatawa ako itibagit, nakasjay iti napasamak kanya may nagawa. But still, I am very grateful kami awan iti napasamak kanya nga aksidente saan kami nga natumpar iti motor with ng tricycle. Kaya iti nga panawin, pinanunod ko, idinarit na ko nga kasla something is wrong kung nakitibagit, hindi sa balin ti pagturturungan ni. Ngayon, kuna, may tiwala ako sa kaibigan ko. Kakapit pa rin ako sa kanya. Ayun nga, iba yung destinasyon na napuntahan namin. Mga kapatid, let us put our confidence not on man, but on God alone. For God sees all things. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Nakikita niya ang lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita at naririnig. God knows us from head to toe. He has already prepared a wonderful plan, a magnificent and extraordinary plan for you and me. Saan ka pa lang nabuo, siya ni inang mo, ang amunakan ni Apo Diyos. Saan ka pa lang naiyanak, at iti mission mo nakapsat, at iti purpose mo, no apay nga nabiyag ka dito rabaw iti daga. Kanino ka nagtitiwala, kapatid? Tanungin mo nga yung katabi mo. Kanino ka nagtitiwala? Saan ka nagtitiwala? Sa sarili mong kakayahan, karunungan, marahil ang iba sa atin, napakataas ng IQ. Meron din mataas ang educational attainment. Nakatapos sila ng doctorate degree or master's degree o kaya naman PRC holder sila
board passer sila. Ano pa? Nagtitiwala ka sa talento mo. Iba't iba ang kaya mong gawin. Iba't iba ang skill na kaya mong gawin. Maganda ang iyong trabaho. Nagtitiwala ka sa boss mo, sa presidente ng kumpanya ninyo. Saan pa? Sa negosyo mo, sa mga business partners mo, sa mga magulang, kapatid, asawa, tito at tita na nasa abroad. Danyapay, dagiti kayamanan, dagiti ipon mo, dagiti savings mo, investments, ken uray pay, iti kasikatan, fame, ken connections. Dagitoy kading nga banbanag, iti pagkapkaptan tayo makabsan. Naniniwala ako na alam ng bawat isa sa atin na mahalagang magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya kayo ngayon nandito ngayong araw na ito. Ngunit kalimitan, nakakalimutan nating magtiwala sa Kanya. Marahil sa sobrang dami ng distractions, napaka-abala natin sa maraming bagay, napakarami ng ating responsibilidad. Sunod-sunod yung mga activities na ginagawa natin, mga gawain, mga task. Kahit pa yung mga pagsubok sa ating buhay, sunod-sunod. Akala mo tapos na yung isa. Kunang ikibagin, thank you Lord, nalpasan iti bagyo iti biyag. But wait, surprise, there's more pa pala. Nasa letter A ka pa lang pala ng bagyo. Meron pang letter B at hanggang letter Z ng bagyo. Hindi lang yun mga kapatid. Yung iba hindi lang sunod-sunod, kundi sabay-sabay pa ang mga bagyong nararanasan nila sa buhay. At sa mga panahon ito, hindi maiiwasan, unti-unting nawawala ang tiwala natin sa Panginoong Diyos. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay magtiwala sa Kanya. Nais ng Diyos na paalalahanan ang bawat sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Kanya. God is reminding us that trusting Him is very significant, that we must trust the Master's plan. Trust the Master's plan. Ano ang ibig sabihin ng trust o tiwala? Ito ay isang noun, pero ito rin ay isang verb, an action word. Trust is to believe, maniwala. To have confidence, magkaroon ng kumpiyansa, or to rely, to depend, umasa, to feel safe. Ramdam mo na ikaw ay ligtas, protektado. Trust is built over time, ika nga. Trust is built over time. Kapag may nakilala kayong isang tao for the first time, so ibig sabihin, strangers, totally strangers kayo. Masasabi mo ba na pag tingin mo sa kanya, ay may tiwala ka na agad? Siyempre, hindi. Hindi mo siya pagkakatiwalaan agad. Katulad ng isang aplikante sa isang trabaho. Ano yung gagawin ng aplikante pag nag-a-apply siya ng trabaho? Gagawa siya ng resume. Kasama doon yung kanyang TOR, Transcript of Records. Ano ang nilalaman ng kanyang resume? Mga personal information, pangalan, address, birthplace, contact number, ano pa? Educational attainment, ano pa? Yung kanyang work history, kung meron, character reference,
Congratulations! You're hired! Ganun po ba? Sana all, di ba mga kapatid? Sana all ganon. Pero hindi. Tatawagan yung aplikante pagkatapos ay mag-i-interview. Mag-i-exam pa siya. Yung iba may examination. So pag nag-interview yung aplikante, ibig sabihin, gusto ng kumpanya na mas makilala pa yung aplikante. Hindi lang base doon sa binigay niya na resume, kundi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng face-to-face interview, sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan doon sa aplikante. At kapag maganda yung performance mo, na ipasa mo yung eksaminasyon, doon mabubuo yung tiwala sa'yo ng kumpanya. At doon nila sasabihin, congratulations, you passed, you are hired. Pero, pagkatapos nun, hindi ka pa naman permanente. Sapagkat meron tayong tinatawag na 6 months probationary period. Doon sa loob ng 6 na buwan, oobserbahan ka pa ulit. Doon sa 1 buwan, mag-train ka sa head office, kadalasan yung ginagawa, pupunta ka sa Manila para mag-training ng 1 buwan. Pagkatapos, babalik ka sa opisina at doon ka na nila isasalpa. Doon, tuturuan ka naman ng iyong mga kasama. Iti-train ka doon kung paano mo gagawin yung mga responsibilidad na iaatas sa'yo. At pagkatapos ng 6 na buwan, doon, i-evaluate nila yung naging performance mo. Maganda ba yung ginawa mong performance? Excellent, diba? Madami ka bang pagkakamali? O konti lang yung nagawa mong pagkakamali? Kaya mo na bang magtrabaho nang walang gumagabay sa'yo? Kaya mo na magtrabaho? May gumagabay man, pero very minimal na lang. Kung napaka-husay ng ipinakita mo, kapatid, doon gagawin ka nilang permanent employee. Doon nabuulit yung tiwala nila sa'yo. Nadagdagan yung tiwala nila sa'yo. Kaya ginawa ka nilang permanent empleyado. Pero syempre, pagkatapos doon, kapag tuloy-tuloy na naging maganda yung performance mo, maaari ka nilang i-promote. Bibigyan ka nila ng mataas na posisyon. Kasi nakitaan ka nila ng abilidad. Nakitaan ka nila ng kakayahan para bigyan ng mas mabigat pang responsibility. Ganyan ang tiwala, mga kapatid. Trust is not instant. Trust is built over time. Hindi agad-agad maibibigay mo ang tiwala. And in order to trust God, we must know who He is. Kilala mo ba ang Diyos na pinagsisilbihan mo? And the more we know God, the more we know who God is, the deeper we trust in Him. Trusting the Master's plan. Anong ibig sabihin ng Master's plan? Ito yung kalooban ng Panginoon. It's God's will, God's design, God's story, not your own story. Ang salitang master ay nagamit upang paalalahanan tayo na ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. We must honor and serve the Lord with our whole being. Gaya nga ng sabi ni Haring Solomon, ang anak ni Haring David, ang pinakamarunong, pinakamatalino, pinakamayamang haring namuno. Sabi niya sa aklat ng Ecclesiastes,
everything is meaningless. Wisdom, riches, toil, hard work, pleasures, they are all meaningless. And in Ecclesiastes 12 verse 13, sa pagtatapos ng kanyang aklat, King Solomon said, "And the duty of all mankind is to fear God and keep His commandments." Ang ibig sabihin ng fear God, pagkakaroon ng takot sa Diyos, hindi takot na makaparusahan Kanya, kundi ito ay pagkilala. It means that you are acknowledging that God is your maker, that your life belongs to God. Kilalanin na ang Diyos ang nagmamayari ng ating buhay. Trusting the Master's plan. Meron po akong inihandang isang punto lamang po, mga kapatid. Kapag ako po ay nabigyan ng mga ikatlo, ikaapat na pagkakataon, ay itutuloy po natin ang sermon na ito. Ang unang punto ay trusting the Master's plan brings perfect peace. Pakisabi nga mo, perfect peace. Perfect peace. Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Agtalit ka iti ako, iti amin a puso. Di ka agtalit, iti pagkarot mo na ammo. Trusting the Master's plan brings perfect peace. Anya iti kaya't nga sa when iti perfect peace. Ito ay ganap na kapayapaan, na an-anay atal na. Kapisabi na an-anay. Na an-anay. Saan na an-anay? Bino na an-anay. Na an-anay atal na. Itinaan anay atal na. Saan na kaya ka sa uwen na awalan iti problema? Awalan ti riga? Awalan ti panagsagaba? No di ket ti tiyempo iti riga, panagsagaba, panuko iti biyag. Si tatalek tayo nata ken Apo Dios. Gaputaan mo kayo, no siya sino iti Diyos na pagserserbiyan tayo. Amo tayo, nga nikaan man saan na tayo mabaybayan, saan na tayo nga panawan. To trust God is to let go and allow God to be in control. In Isaiah 26, verse 3 to 4, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Trust in the Lord, for the Lord Himself is your rock eternal. Ang sabi sa verse 3, binigyan ng Diyos ng ganap na kapayapaan ang sino mang may matatag na paninindigan at nagtitiwala sa ating Panginoon. A steadfast mind is focused on God. It is unshakable. Ito ay matatag. The key to have a steadfast mind is trusting God. And we can only trust God if we know Him well. How do we know Him? Paano ko makikilala ang Diyos? Paano ko malalaman kung sino ang Panginoong Diyos? Spend time with Him. Spend
may ganap na kapayapaan. Sa aklat ng Josue, Kabanata 6, ay mababasa natin na ang pagsunod ni Josue sa bilin o planong binigay ng Panginoon ay isang ebidensya ng kapayapaan sa ating puso. Kapayapaan na pagsunod sa ipinagagawa ng Panginoon. Kilala niyo po ba si Joshua? Sa mga nakakikilala kay Joshua, pakitaas po ang kamay. O, konti lang po ang nakakikilala kay Joshua. Hindi po si Joshua Ermita, kundi si Joshua sa Biblia. Si Joshua o Josue ang assistant at successor ni Moses. He was born in Egypt and his father is Nun. Wala siyang ama. Nun. Ang pangalan ng kanyang ama ay Nun. Spelled as N-U-N. Nun. Thank you po sa tumawa. Nag-gets niyo yung joke ko. Ang pangalan ng kanyang ama ay Nun. Siya ay pinangalanan ng kanyang ama na Hosea. Yun ang original na pangalan ni Joshua. Hosea, na ang ibig sabihin ay salvation. Sapagkat naniniwala ang kanyang ama na maaaring gamitin ng Diyos ang buhay ni Joshua upang palayain ang mga Israelita mula sa pagkailipin, upang palayain ang mga Israelita mula sa pagpapahirap ng mga taga-Ehipto. At pagkatapos nun, si Moises binigyan siya ng panibagong pangalan. At ito ang Yehoshua. Yehoshua, na ang English translation ay Joshua. Hindi lang siya basta assistant ni Moses. Hindi lang siya basta kanang kamay ni Moises. Isa siyang military leader, military commander. He is a brilliant general. At kapag isa kang mahusay na general, alam na alam mo kung ano ang akmang estratehiya upang manalo sa digmaan. Alam na alam mo kung paano iposisyon ang iyong mga sundalo upang manalo kayo sa digmaan. Subalit, ano ang ipinagawa sa kanila ng Diyos? Ano ang instruction sa kanila ng ating Panginoon? Ito ang instruction ng ating Panginoon. Sa loob ng 6 na araw ay iikutin nila ang Jericho. Isang beses sa isang araw. Agmarsyada, lawlawan da ti syudad ti Jericho. Once a day for 6 days kakabsat. Umuna nga agmarsya, nagitibuan siya. Sumarunod, nagiti 7 nga papadi nga nakaigem agpuy-puyot iti trompeta. Ket sumarunod, dagiti papadi nga agbagbagkat ijay Ark of the Covenant. Wenno lakasa iti tulag. Ket kamaudyanan na dagiti gwardya manen iti likodan. Iti may kapito nga aldaw una ni Apo Dios, mamit 7 da nga agrikos ijay syudad ti Jericho. Iti may kapito nga panagrikos da, sakbay ti panagpuyot dagiti papadi iti trompeta, imbilin ni Apo kadagiti tattao nga agriaw da. Agriaw da. Makita tayo kakabsat iti dakkel nga panagtalek ni Josue ken Apo Dios. Idinanggit na dayto nga instruction ni Apo. He did not complain.
He did not question God's plan, nor did he doubt God's ways. Saan na nga impilit itibukod na nga plano? Saan na nga kinulakin ako Diyos? Lord, inyanak dito'y nonsense ti ipapaaramid mo kada kami. Kasatno kami nga mangabak, babaen iti panagmarcha, ken panagpuyot iti trompeta. But Joshua obeyed God. Joshua obeyed God. He remained steadfast. Hindi siya nag-alinlangan sa plano ng Diyos, sapagkat hindi niya nakalimutan ang sinabi ng Diyos sa kanya, that God will never leave him nor forsake him. Mga kapatid, God's plan is beautiful. Pakisabi ko, beautiful. He makes all things beautiful in His time. Sa mga oras na ito, kapatid, nais kong ibaghagi ang aking journey bilang isang empleyado ng Metro Bank. Noong March 1, 2014, ako ay biniyayaan ng Diyos at pinagpalang maging empleyado ng Metro Bank. Hindi ko pinangarap maging isang banker. Pangarap ito ng aming ina. Pero hindi naman niya ipinilit sa aming lahat. Hindi niya ipinilit na maging bankero ang isa sa amin, bankero o kaya bankera. Noong taong 2013, ilang linggo matapos lumabas ang resulta ng board exam, ay nagtungo na kami sa Makati upang mag-apply sa mga auditing firms. Habang kami ay naglalakad sa isang kali, kinausap ako ng Panginoon. Nangusap siya sa akin. Sinabi niya na huwag ko nang ituloy ang aking plano. Huwag ko nang ituloy ang aking hangaring magtrabaho sa Makati dahil kailangan pa ako sa ministry. Hanggang sa fast forward, na-hire ako sa Metro Bank noong March 1, 2014. Ito ang aking unang trabaho, my first job. Ang trabaho ipinanalangin ko sa Panginoong Diyos. Hindi ko hiniling specifically to be a banker, but God planted me there for a reason. During those times, kahit na nakahanap ako ng trabaho, I felt very insecure. I wasn't proud of my job. Kasi nga, board passer ako, CPA. But my starting job was as a CSR teller. Ako po ay nag-umpisa bilang isang teller, taga-bilang, tikwarta. Sino tinakapan kanya yung injay o nag-itibang ko? Nag-ijay kita yung maagbilbilang itikwarta. Kasjay di umuna nga trabaho kakabsa. Lumipas ang mga taon, ngunit nanatili pa rin yung insecurity sa aking puso. Unexpectedly, in 2018, na-stroke si Papa. I was totally devastated. I questioned God. I asked God, bakit siya? Bakit ang pamilya namin? Sinabi ko sa Panginoon, it's too much, Lord. This thought remained so many years. Ilang taon na ako ay
progress. Approximately 5 years bago ako naka-recover. Napakatagal. And eventually, God revealed to me that He planted me at Metrobank because He will give my father a very challenging assignment. Bilang padre de pamilya, ang aming ama is a very responsible provider. However, due to his condition, the financial support coming from him has stopped. Still, we are very blessed for all the support we are receiving from his siblings, relatives, friends, brothers, and sisters in Christ, and even from unexpected people. Kung alam niyo lang, mga kapatid, noong nasa ospital kami sa BGC, Baguio General Hospital, sobrang daming ravens, uwak, nagado iti uwak nga impatulod ni Apo Dios to support us financially. I realized if God will give us an assignment, He will give us everything we need. And He will strengthen us, not just physically, but He will strengthen us emotionally, mentally, and spiritually when we come to Him in humility. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. And God's love never fails. I may have given up several times. Ilang beses akong lumayo sa Panginoon kasi nakaramdam ako ng depression, na discouraged ako. But God never gave up on me. His abounding grace changed me and made me see and understand who He really is. He is not just my God, He is not just my master, but God is my Heavenly Father. He is my protector. He is my guide. Kung dati I was very insecure, kasi CPA nga ako, hindi ko naman nakapractice ang aking profesyon. But now, CPA pa rin. Certified Papa's Assistant. At binigyan ako ng Panginoon ng bagong definition ng CPA. And it's Certified Preacher's Apprentice. Hallelujah! Napakagandang encouragement na ang Panginoon ay may magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. God answered my silent prayer immediately, and I want to cultivate the gift that He has given me. And I fully understand that my mission is to be Christ-like, to love and to serve God, to love and to serve His people. Brothers and sisters, perfect peace means obeying God even when it doesn't make sense. Sumurot ka lata, uray narigan. Sumurot ka, uray saan mo nga ammo, iti masakbayan. Sumurot ka, uray narigan, iti dalan. Hayaan mong ang plano ng Diyos ang maganap sa inyong buhay. Kilalanin mo siya. Ilapit mo ang sarili mo sa Kanya. Magtiwala, manalig ka sa lahat ng panahon. Magagawa lang natin magtiwala sa Panginoon kung kilala natin siya ng lubusan. Kakabsat, masapol nga ang kwentayong no siya sino ni Apo Dios babaen kadagiti sasaona. Kuna ni Apo Dios, come to me, all who you labor and are heavy laden,
nandito, mga kapatid, at nandito, na mapapagod ka physically, pero kinabukasan, okay ka na ulit, babangon ka ulit. Pero kapag ito, isip at puso ang napagod, mahirap bumangon sa umaga. Mahirap sabihin, kaya ko pa. Maraming ibubulong sa iyo ang kaaway. Marami siyang ibubulong na kasinungalingan sa iyong buhay. Sasabihin niya, wala kang silbi, wala kang kwenta, napakahina mo, napaka-irresponsable mo, wala kang ginawang tama, hindi ka mahalaga, walang nagmamahal sa iyo. Lahat yan ay kasinungalingan ng kaaway. Lumapit ka sa kanyang presensya, and He will take away all your worries, anxieties, and pain. Trust God with all your heart, and He will give you perfect peace. Noong nabuo yung vision sa aking puso, kinausap ako ng Panginoon, hindi naging madali ang desisyong ginawa ko. Kasi kailangan kong bitawan yung mga plano ko. Kailangan kong bitawan yung pangarap ko. But I thank the Lord dahil yung naging experience ko noon, nung naikwento ko sa inyo mga kapatid, na nung bagong-bago pa lamang ako sa trabaho bilang CSR teller, napukawan ng 50,000, binayadan ni Dayjay kakagsa. Ngayon, pag naalala ko ang pangyayaring yun, now I realize bakit hinayaan ng Panginoon na mawalan ako ng ganong halaga. Sapagkat darating ang araw na mas malaki pa yung hihilingin niya sa akin, isurrender sa Kanya. At ngayon na nakilala ko na siya, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, nalaman ko na ang buhay ko, na ako ay nabubuhay to serve God, to spread His love, to love His people. Hindi ko na inisip na mahirap ang lahat ng bagay sapagkat naniniwala ako na walang mahirap sa ating Panginoong Diyos. Walang mahirap sa Kanya, mga kapatid. Walang mahirap kapag tayo ay susunod because the blessing is in our obedience. Kapag sumunod ka, darating ang blessing ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Gusto ng Panginoon na kilalanin natin siya bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas, at bilang ating Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Hinihiling ko ang bawat isa na tayo tumayo. Panginoong Diyos, kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyong harapan sa mga oras na ito. Agyaman kami, Apo, iti mensahe na ibingay, iti daytoy nga kanito. Agyaman kami, Apo Diyos, iti palang-palagip mo kada kami, na masapol mi, iti agtalagken ka, iti so amin nga tiyempo. Masapol mi, iti agpakumbabangin ka. Masapol mi, nga ayaten ka, iti iso amin nga puso, panunot ken pigsamin. Panginoong Diyos, na dumaduma kami iti plano, na dumaduma kami iti itarigay, nga mga puso ruwang iti tunggal may sa kada kami, nga agpakumbaba iti sangwanan, suruwang iti tunggal may sa kada kami, nga unaen da ka Apo Diyos, unaen nga ang
Numan pa iti paglasatan ni pagdadalyasatan ni Apo nariga numan kay nakapsot iti bagiti nga magyanan kami Apo tababaen iti bileg iti sasaon isu iti mangmangten kada kami iti naan-anay nga pigsa masumurot ken ka iti inaldaw-aldaw at panagbiag mi. O Panginoon, iparamdam mo sa amin, ipaalala mo sa amin kung sino ka sa aming buhay, that you are God, Emmanuel, God with us. You are El Shaddai, God Almighty. You are Jehovah Jireh, our provider. Jehovah Nissi, our healer. Jehovah Shalom, the Lord of peace. Panginoong Diyos, punuin mo ang bawat isa ng inyong banal na spirito. Iparamdam mo, Panginoon, na mahal mo ang bawat isa at napakaganda ng iyong plano sa buhay ng bawat isa. Nagagamitin mo ang bawat isa for your